Hello everyone! Welcome sa VA Tambayan ni VA Gudiani. So may nagtanong sa akin kung bakit ba hindi dapat siya pumasok or mag-umpisa bilang virtual assistant. So ito ang sinagot ko sa kanya. Huwag na huwag kang maging virtual assistant kung ayaw mo ng flexible hours. Kasi sa pagiging VA na nakadepende pa din sa niche mo, pwedeng hawak mo yung oras mo. So kung gusto mo yung 8 to 5 or 9 to 5 na schedule, tapos makakauwi ka sa bahay ng alas 9 ng gabi, alis ka sa bahay ng alas 5, kaya wag na wag ka maging VA. Next, ang sabi ko pa sa kanya, wag na wag ka maging VA kung ayaw mong mas mataas ang sahod mo para sa corporate jobs. Kasi ayon sa survey, marami daw mga VAs na mas mataas ang sahod kumpara sa minimum wage. So kung ayaw mo na mas mataas sa minimum wage, hindi ka talaga dapat mag-VA. Pangatlo, ayaw mo din magkaroon ng work-life balance, mas lalong huwag kang maging virtual assistant. Kasi dito, sa pagiging VA, hindi mo haharapin ang traffic, ang mga pa-OT ni TL or ng pa-OT ng manager na wala ka ng choice. Kasi sa VA, per ora ang bayad mo. Kaya ganahan pa dyan, pwede ka lang nakasanelas, pagkagising mo, work agad. Kaya kung ayaw mo ng ganyan, naku, huwag mo sayangin oras mo para mag-VA. Uli, ang sinabi ko sa kanya, kung gusto mo lifetime na yan, kung ano man yung ginagawa mo right now, na hanggang maboring ka na sa ginagawa mo, na kahit nakapikit ka, is kaya mo nang gawin, huwag na huwag ka maging virtual assistant. Kasi sa pagiging virtual assistant, continuous kasi ang learning. Para mas lalo tumas ang sahod mo, para makatulong ka sa client mo, kailangan nagko-continuous din ang learning mo. Dapat nagde-develop ka ng iba't ibang skills para hindi ka ma-stuck sa isang role lang. Kaya sabi ko sa kanya, kung ayaw mo magkaroon ng flexible hours, mataas sa sahod, tapos may career growth, aba, talagang huwag ka mag-VA. Pero ang tanong natin ngayon, bago natin tapusin ang video na ito. Welcome again sa VA Tambayan ni Gudiani. Ciao, ciao!